Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang takas sa magkahiwalay na operasyon ng tatlong sangkot umano sa iligal na bentahan ng mga armas sa Pasig. Ang isa sa mga suspect na pag-alamang awol na reservist ng Philippine Army. Bukod sa kanila, may naaresto ring tumangay umano sa shotgun ng isang nakatulog na gwardya. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Ipinwesto ng mga pulis ang dala nilang unmarked vehicle sa lugar kung saan tanaw nila ang mga suspect. Nang lumabas sa sasakyan, agad nakipagtransaksyon ng mga suspect sa mga nakasibilyang pulis na nagpanggap na bibili ng baril. Kasunod niyan, pinadapa na ang dalawang suspect at agad inaresto. Mula sa Ortigas Center sa Pasig kung saan nakuha ng mga pulis ang kalibre 45 na iligal na ibinebenta ng mga suspect, tumulak ang mga pulis sa barangay Pinagbuhatan para naman i-recover ang isa namang rifle na iligal din daw ibinebenta ng mga suspect. Ang pangunahing akusado ang unang dinakip. Wala po siyang trabaho. Napag-alaman natin na isa na pala siyang awol na reservist ng Philippine Army. Ang ginagawa po nilang transaction is more on online. Pag-alaman natin na wala po siyang legal na papeles. Sa Pasig pa rin, ni-raid ng mga pulis ang bahay na ito at agad na inaresto ang lalaking inabutan nilang nasa silong. Ang suspect, ninakawan daw ng shotgun ang isang security guard na nakatulog habang nasa duty. Pero sa tulong ng CCTV, natrace ang suspect at na-recover ang shotgun ng gwardya. It's very important to recover this firearm because it might be used for criminal activities. Ang lahat ng dinakip tumangging magbigay ng pakayag. Paalala ng mga otoridad. Kung gusto po nating bumili ng legal na barel, punta po tayo sa mga authorized na dealer. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok. 24 oras. Dahil naiparating ang pagtutol sa mga hakbang ng China, tagumpay pa rin ang touring sa ikinasang fishing expedition mula sa Masinloc, Zambales. Bigo silang makarating sa target na distansya dahil sa malalakas na alon. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mula baybay ng Masinloc, Zambales, sabay-sabay na pumalaot ang mga mangingisdang ito. Dala nila ang ilang gamit pangisda, watawat ng Pilipinas at mga placards na naglalaman ng panawagan. Bukod kasi sa pangingisda, pakay nilang iprotesta ang China, partikular ang utos nitong ikukulong ang mga hindi Chinong papasok sa inaangkin nilang teritoryo. Bagamat hindi umabot sa layong 20 nautical miles ang grupo dahil daw sa lakas ng alon, itinuloy pa rin nila ang pangingisda at protesta sa laot. Ipagpatuloy natin ang laban para sa tunay. Kaninang umaga, nakabalik na ang grupo. Si Jojo Isijan, pang-ulam lang ang mga nahuli, pero masaya pa rin daw siyang nakasama sa ekspedisyon. Naipakita po natin, hindi lang po sa salita, kung mismong naaktuhan po ng mga kasama natin. Bigo man ang grupo na marating ang kanilang target na destinasyon, may tuturing pa rin daw na tagumpay ang kanilang fishing expedition. Organized and collective effort para doon sa pag-register natin sa pagtutol. Doon sa walang batayan at walang legal na batayan na mga direktiba ng China. At hanggang naroon ang China, patuloy daw nilang ipagsisigawan ang malayang pangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kanina, nagkaroon sila ng programa kasama ang ilang grupo na sumusuporta sa kanila bilang paggunita ng National Fisher Fox Day. Atin ang Pinas! US-China layas! Mula rito sa Masinloc, Zambales, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Malaking problema sa mga nagbomotorsiklo at bisikleta ang biglaang pag-ulan. Kaya malaking tulong umano ang ilalagay ng MMDA ng mga silungan sa ilalim ng malalaking flyover sa Metro Manila. Nakatutok si Joseph Moro.
Tuwing umuulan, ganito ang eksena ng mga motorcycle at bicycle riders. Nagsisiksikan sa ilalim ng mga flyover, overpass at istasyon ng MRT na nagiging sanhi ng obstruction at nakakalala raw sa traffic ayon sa MMDA. Hindi na magiging problema yan, sabi ng MMDA, dahil maglalagay na sila ng mga silungan sa mga malalaking flyover tulad ng EDSA Quezon Avenue flyover. Dito maaaring pansamantalang sumilong ang mga rider ng motorsiklo at bisikleta, pero para dun sa ilalim ng ibang flyover, overpass at maging istasyon ng MRT, bawal pa rin. Yung bawal na matagal tumigil. Kung magpapalit po or magsusuot ng kapote, yan naman po ay ating papayagan. Dito nga po sila dapat. Maglalagay din ang mga repair station kung saan pwedeng libreng magpa-repair. May pakiusap lamang ang MMDA sa mga rider na magpapa-repair. Kung hihiram tayo ng gamit doon sa ating repair shop, ay isauli po ng maayos para mas marami pong makagamit. Bukod dito sa EDSA Quezon Avenue flyover, may 14 na itatayong silungan sa Kamaynilaan tulad sa Rojas Boulevard sa Maynila, C5 sa Pasig at Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dito sa mga emergency lay-by, pwedeng sumilong kapag umuulan yung mga motor at mga bisikleta. Ang iniisip na lamang ng MMDA kung lalagyan nila ng time limit yung pagsilong para raw mas marami ang makinabang dito. Para makapagbihis lang ng rain gear, tapos umalis. Kasi kung magpapatila ng ulan, ilang daan lang ang mga accommodate ito, or 1,000. And dumadaan dito, 170,000. Tapos yun pa, yung illegal terminal. Oo, kasi makakakost rin kasi ng traffic. Hindi rin naman siguro magtagal pwede. Yung ano lang, magpapalit ka lang ng habang umuulan. Sa Hulyo, inaasahang magagamit ang mga silungan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Umabot na po sa Kamara ang usapin ng mga sala-salabat na kable na di lang pangit tignan, kundi peligroso. Utos sa isang panukalang batas, ayusin ito ng mga public utility company. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Malaking perwisyo ang idinulot ng pagtumba ng mga poste ng Meralco sa labas ng Binondo Church sa Maynila noong nakaraang taon. Ang pinaniniwalaang sanhi, ang napakaraming kableng nakakabit sa mga poste. Pero ang problema ng spaghetti wires, nagpapatuloy pa rin. Tulad ng dinaranas ng barangay na ito sa Taguig na ibinalita kamakailan ng 24 oras. Para iwas aksidente at hindi pangit tingnan ng mga kable, inihain ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito ang isang panukalang batas kaugnay ng mga spaghetti wire. Nakasaad sa panukala na kailangang tiyakin ng mga lokal na pamahalaan na inaayos ng mga public utility provider ang kanilang mga kable. Ang mga hindi susunod, pwedeng tanggalan ng permit. Ang Meralco, hindi lang daw sang-ayon dito, kundi ginagawa na raw ito. Pero sabi ng Meralco, hindi naman mga kable nila ng kuryente ang problema. These are not Meralco lines because Meralco lines have never been an issue. Mataas kasi ang Meralco lines. Ang problema ay doon sa mga nagkakabit sa poste namin. Ito yung mga ibang service providers na kung minsan hindi nagpapaalam sa Meralco. Magpaalam muna. Bigyan muna kami ng information kung magsasampay sila ng kanilang mga linya. Hindi pa pwede, Tina, yung basta ka na lang magkakabit dyan without informing us. That is illegal. At aside from informing us, secure a permit from the local government unit. Ayon naman sa PLDT, kinukuha nito ang mga lumang kable na hindi na kailangan ng kanilang mga customer para masigurong ligtas at maayos sa mga komunidad. Hiningan din namin ang reaksyon ng iba pang telco at internet service provider at hinihintay pa namin ang kanilang tugon. Wala pang polisiya rito ang Metro Manila Council, pero may kanya-kanya namang ordinansa ang mga lokal na pamahalaan laban sa mga spaghetti wire. May ilang panukala ring inihain sa Kamara para sa ilalim na lang ng lupa ilagay ang mga kable tulad ng ginawa sa ilang bahagi ng Taguig, Davao at Cebu. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok 24 oras. Pangangalaga sa mga OFW sa Singapore at pangangalap ng investment para sa New Clark City. Ang ilan sa mga pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. May iba pa siyang nakapulong sa Singapore at may talumpati mamaya-maya lamang. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino!
Anong next schedule ng Pangulo? Emil, alas 8 ng gabi nakatakdang magbigay ng keynote address ang Pangulong Bongbong Marcos dito sa Shangri-La Dialogue kung saan inaabangan ang ibibigay niyang perspektiba sa ginagawa ng Pilipinas na pagtatanggol sa karapatan ng bansa, partikular sa karagatan. Bago niyan, nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Kasama sa pulong sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, House Speaker Martin Romualdez, DFA Secretary Enrique Manalo at National Security Advisor Eduardo Año. Partikular na nabanggit ni Wong ang New Clark City na posibleng pagkainteresan ng mga negosyanteng Singaporean. Nangako rin ang Singaporean Prime Minister na paiigtingin ang people-to-people exchanges sa pagitan ng dalawang bansa at pangangalagaan ang tinatayang 200,000 na mga Pinoy na nagtatrabaho sa Singapore. Nakipagpulong rin ang Pangulo kay Singaporean President Tharman Shanmugaratnam na nagsabing inaabangan niya ang nakatakdang state visit at pagpapaigting ng relasyon ng Singapore at Pilipinas sa larangan ng ekonomiya, kalikasan at iba pa. Nakipagkita rin ang Pangulo kay dating Prime Minister Lee Hsien Loong, anak ng itinuturing na founding father of Singapore na si Lee Kuan Yew, at nagpasalamat ang dalawang leader sa pagkakataong magkita muli. Emil, kasama sa inaasang babanggitin ng Pangulo sa kanyang keynote speech ang mga issue tungkol sa territorial defense at mga hamon sa West Philippine Sea. Pati na ang kahalagaan ng pagtataguyod ng international rules-based order at ang pakikipag-alyansa sa mga bansang kaparehas ang hangarin na panatiling ligtas at bukas sa lahat ang karagatan. Samantala dito sa mga side meetings din, Emil, no, nalaman natin na nagpulong din si US Secretary of Defense Lloyd Austin III at Admiral Dong Jun, Minister ng National Defense ng People's Republic of China, at kasamang tinalakay di umano ang South China Sea issues at ang kahalagan ng freedom of navigation. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Guilty ang hatol kay dating US President Donald Trump kaugnay ng pamemeke umano ng mga dokumento para maitago ang pagbabayad ng hush money sa isang adult film actress bago ang 2016 elections. At nakatutok si Mariz Umali. Taas kamay na hinarap ni dating US President Donald Trump ang kanyang mga taga-suporta paglabas sa korte matapos mahatulang guilty ng 12-member jury sa New York sa lahat ng 34 counts na inakusa laban sa kanya kaugnay sa isinagawang hush money trial. Sa 2 araw na deliberation, kumbinsido ang jury na nameke ng mga dokumento si Trump para itago ang pagbabayad niya ng hush money sa adult film actress na si Stormy Daniels bago ang 2016 elections. Dahil dito, si Trump ang kauna-unahang US President na na-convict sa isang krimen. Ayon sa kampo ni US President Joe Biden, ipinakita ng naturang hatol na no one is above the law. Pero sa kabila niyan, muling itinanggi ni Trump ang alegasyon at sinabing kahihiyan at rigged o minanipula ang trial. Dagdag niya, sa tao manggagaling ang tunay na hatol sa US election sa Nobyembre. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And the whole thing, we didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. This is long from over. Thank you very much. Hindi pa makukulong si Trump hanggang sa sentencing sa July 11, ilang araw bagong pagsisimula ng Republican National Convention sa July 15, kung saan formal siyang ino-nominate para sa US presidency. At kahit convicted, pwede pa rin siyang mangampanya at manalo. Hanggang 4 na taong pagkakakulong ang kahaharaping parusa ni Trump, pero ang ilang nahatulan sa kasong ito, kadalasang nakatatanggap ng mas maikling sentensya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Lumobo sa mahigit 15 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong Abril. Mas mataas yan kumpara sa 14.925 trillion pesos na national debt noong Marso. Ayon sa Bureau of Treasury, nakaapekto sa paglaki ng utang ng bansa ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Sumadsad yan sa 58 peso level ngayong Mayo, kaya ganun na lang ang inilaki ng utang ng bansa. Kahit pa nakapagbayad ng 32.91 billion pesos sa foreign loans nitong Abril.
From chill to extreme rides, pwedeng ma-enjoy nang hindi nag-aalala kung uulan ba dahil indoor ang mga pasyalang tampok namin ngayong gabi. Mula po sa Alabang, Muntinlupa, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Vicky, tag-ulan na nga, pero hindi naman ibig sabihin ito, pipirmi na lang basta-basta ang mga kids sa bahay. Naghanap kayo ng mga indoor tambayan na fun, maski bumubuhos ang ulan. Forest adventure ba ang hanap nyo? Pero di na uubra ngayong tag-ulan? We got you fam dahil sa loob ng isang mall sa Alabang, Muntinlupa, pwedeng mamasyal sa Pixie Forest. Animoy enchanted forest dahil napapalamutian ng mga bulaklak at mga punong nakangiti. Pwede rin sumakay sa kanilang Ferris wheel na mga bulaklak at butterfly ang tema. O mag-feeling pilot, sakay ng flying dwarfs equipped with button para sa ascent at descent aerial maneuvers. At para makumpleto ang inyong forest adventure, nariyan ang kanilang elfin waves. Sakay ng mini log-shaped boats, lilibot kayo sa Pixie Forest Millhouse. Ang mga rides dito nagkakahalaga lang ng 60 to 100 pesos. Pero syempre, di naman pwedeng mga chikiting lang ang may fun. Kaya sa Excite na nasa loob rin ng parehong mall, pwedeng i-enjoy ng mga teenager at maging nating mga cool parents ang kanilang mga full-size bump cars na kung tawagin ay Explode Drive. High-impact bumping action na mai-enjoy ng husto kasama ang mga kaibigan. Pero kung mas mabilis ang trip nyo, pwedeng subukan ang kanilang high-speed go-karts at umikot sa 80-meter track. Para naman sa mga gusto ng extreme, matatagpuan din dito ang nag-iisang indoor roller coaster sa bansa. Ang Extreme Coaster, isang high-speed ride na tatangay sa inyo palibot ng mahigit 300 metrong rail path ng 2 beses. Yes, 2 beses! Medyo nakakabigla, unang time pa lang naman. Doon po sa drop, nakakatakot po kasi mabilis. First time nila, so ayun, experience na nila. Thank you. First time naman po, pero maganda po, try new things. Masaya siya, tapos di mainit compare sa labas. Tsaka may okay naman yung mga safety nila rito. May enjoy ang mga rides na ito sa halagang 70 to 90 pesos. O diba? Sino nagsabing mauubos ang fun ngayong nagsimula na ang tag-ulan? Vicky? Pati ba mga ninang mag-enjoy dyan, Oscar? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sure. Mga kapuso, naging bagyo na ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,090 kilometers, kanluran ng extreme northern Luzon. Pa-northwest ang kilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, tinutumbok nito ang Hong Kong o mainland China kung saan ito posibleng maglandfall sa mga susunod na oras. Sa ngayon, wala itong epekto sa anumang bahagi ng Pilipinas pero patuloy na tumutok sakaling magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na araw. Yung southwest monsoon o yung habagat, hinahatak din ng nasabing bagyo, papalayo o paiwas sa ating bansa. Nagbabalik ngayon yung easterlies o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasifiko. Ibig sabihin, kahit idineklara na ang tag-ulan, posibleng maramdaman pa rin ang maalisangang panahon sa ilang lugar. Pero hindi dahil naka-monsoon break, wala nang tsansa ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, may ulan bukas lalo po sa hapon sa Ilocos Region, Cagayan, Zambales, Bataan, Mindoro at Palawan, Panay Island at ilang lugar sa Mindanao. Mas maulan na sa linggo ng hapon at may malalakas na buhos sa Mimaropa, Socsagen, Sulu Archipelago at Davao Region. Posible po yang magpabaha o magdulot ng landslide kaya maging alerto. Sa Metro Manila naman, maging handa rin sa localized thunderstorms ngayong weekend, lalo po sa hapon o gabi. Ngayong gabi, tunghayan po natin ang kwento ng 2 estudyanteng hindi man personal na naabutan ang bunga ng kanilang pagsisikap, nag-iwan naman ng mahalagang aral at inspirasyon sa pamilya at iba pang kabataan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Ito ang tagpong pinananabikan ng anak ni Jovelyn Millares na si Tamtam. Excited po siya dahil kahit po isang ribbon, excited po yan. Pero higit sa ribbon, medalya ang nakuha ni Tamtam. Sayang lang dahil tanging larawan niya na bitbit ng ina ang nasa seremonya. Si Tamtam kasi pumanaw sa sakit na lymphoma ilang araw bago ang kanyang recognition day sa Ginayangan, Quezon. Sabi ko sa kanya, baby, paano yun? Pag halimbawa ikaw ay hindi pa masyadong magaling, aatin ba si mami sa moving up? Sabi niya, yes ma'am, we will go there. Pinilit ko po doon with all the courage ang pumunta kasi yun po ay pinangako ko sa kanya. At wala roon ang masayahin at bibong si Tamtam. I still feel there for you. I still feel there for you. Marahil dinig hanggang langit ang pagbati ng ina at ng buong paaralan. Ang dami po niyang sulat sa akin talaga po. Na puro, I love you ma'am, 1,000 times. I love you, Mami Joby. Last minute na kanyang buhay po ay pinipilit po niyang tumingin po sa akin ng diretsyo, lumuha po siya at nag-sign po siya sa akin ng heart sign na ganito. Malungkot po, pero kailangan ko pong ipagpatuloy. Bachelor of Science in Tourism Management, cum laude. Paano nga ba itutuloy ng isang magulang ang paglalakbay kung wala na ang nangangarap na buong buhay niyang iginapang na mapag-aral? Si Michael Alcoseba, cum laude graduate, pero ina't kapatid na rin lang ang tumanggap ng diploma. Matapos bawian ng buhay dahil sa sepsis, mahigit 2 linggo bago ang graduation. Bagamat wala na, naway maging inspirasyon pa rin sa marami si Michael na consistent honor student ayon sa Lapu-Lapu City College sa Cebu. Sa kabila ng pagiging working student at pagiging aktibo sa iba't ibang aktibidad sa paaralan. Lahat naman siguro may kanya-kanyang kwento ng paghihirap para magkadiploma. Sa mga mabibiyayaan ng pagkakataong maitawid ang pag-aaral, sana pakaingatan ang pribilehiyong ito na dalangin ng maraming mga magulang at lalo para sa inyong kinabukasan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nasa bansa po ngayon ang higanting French frigate na Britannia para sa 5 araw na port call. Inaasahang pipirmahan din ang isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at France. At nakatutok live si JP Soriano. JP. At Vicky, mga kapuso, yung isa nga po sa pinakamalaking warship ng France na narito ngayon sa Pilipinas at nasa likuran natin ay lalahok din, Vicky, sa isang maritime exercise kasama ang Philippine Navy. At Vicky, bahagi daw ito ng mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa maritime at defense security. At Vicky, sa habang halos 500 talampakan at bigat na 6,000 tonelada, ang French frigate Britannia na ang isa sa pinakamalaki at pinakapangmalakasang multipurpose destroyer ng bansang France. Bilang pagpapakita ng suporta ng bansang France sa Pilipinas, narito ngayon sa Maynila ang French Navy destroyer para sa 5 araw na port call. Dahil multipurpose destroyer, meron itong kakayanan ng anti-submarine warfare. Sa laki ng Brittany, kaya ditong mag-land at mag-take off ng NH-90 helicopter na ito. Nasubok na rin daw ang tatag ng Brittany sa pag-atake ng rebelding Houthi sa Red Sea. Mula sa France, naglayag ang barko sa iba't ibang bansa gaya ng Indonesia at dumaan din ito sa South China Sea. Ang pagbisita ng Brittany kabilang raw sa pinirmahan kamakailan na letter of intent para sa pagpapalakas ng defense at security cooperation ng Pilipinas at France. Kabilang narito ang isang commitment para mas maumpisahan na ang negosasyon sa isang VFA o yung Visiting Forces Agreement sa pagitan ng mga tropang sundalo mula sa France at Pilipinas.
Teams have started discussing the modalities of how they could open the negotiations on the VFA. But to start officially the negotiation, there will be few steps to be undertaken first. The first one is to have a draft. We started this momentum by a first patrol in the South China Sea to better understand both the maritime actors and the environment in this region. Deploying such a highly capable unit is quite a commitment for the French Navy, and this commitment will be valued by strengthening our bonds with our partners in the region, among which the Philippine Navy. At Vicky, mga kapuso, nang tanungin ang mga opisyal ng France kaugnay sa kanilang opinyon sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Pilipinas, sabi ng France, naniniwala sila sa isang rules-based order at dapat ding sundin at gawin at ang mga karapatan ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. At yan na ang latest, balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Naitala sa bansa ang una nitong kaso ng pagkamatay dahil umano sa vaping, ayon sa Department of Health. Ikinababahala yan ng health experts, lalo't base sa isang survey. Isa sa 7 Pilipinong edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng vape. Nakatutok si Mark Salazar. May case number 1 na ang Department of Health sa datos ng namatay umano dahil sa pagve-vape. Isang 22 years old na 2 taon nang nagve-vape bago atakihin noong 1 taon. Wala siyang risk factors maliban sa araw-araw siyang nagve-vape for the past 2 years bago siya atakihin sa puso. If you will read the case report, nakita 2 vessel block, no, Dr. Limpin, na 2 artery sa kanyang puso ang nabarahan. Tapos yung kanyang lungs, merong consolidation, ibig sabihin nagdikit-dikit yung loob ng lungs niya kahit walang mikrobyo na usually infection yung nagkukos. By the way, hindi siya nagsisigarilyo before. Ang kasong ito ang mukha ngayon ng kampanya ng Health Department para ipaliwanag sa mga kabataan na hindi cool at hindi ligtas mag-vape o mag-e-cigarette. Pag pumasok yung mga kemikal na nandoon sa vape, naninigas yung mga paligid ng mga ugat na ito. Ngayon, nanigas sila at nabarahan, ang dugo ay hindi nakarating sa puso. Yung puso nyo, okay lang masaktan kung pag-ibig, pero wag nyong saktan na vape ang gamit. Kaya lang sa mga nakausap naming vape user, puro hindi natitinag. Siguro po, baka may hindi niya lang po nagagamit ng tama or baka may iba po siyang ginagawa bukod po sa vape. Chinek ba nila yung family kasama, so malamang considered yung family history ng patient, no? Case to case basis kasi marami rin naman ako kilala nagve-vape. So sa kanila wala pa. Aminado ang mga health expert na lumalamang ang marketing ng mga vape company online laban sa kanilang health campaign. Napakalambot din daw kasi ng batas sa pag-regulate ng vape at e-cigarette. So I want to tell you what I saw on my way here. And then I saw a sign of a vape shop. And guess what the title was? Healthy Vape. Siyempre traffic, I can't stop because siyempre nakakaya naman. But pinatandaan ko sa staff ko yung address. That is a violation of the law. Naaalarma ang otoridad sa sinasabi ng Global Youth Tobacco Survey na isa sa bawat 7 edad 13 hanggang 15 sa Pilipinas ay nagve-vape na o kaya'y e-cigarette. Masyadong maaga para sa developing brains ng kabataan. Nasa senior high school, you want to see this 18 years old carrying those vapes in lanyards in school? Online trades allowed. Ito yung pinaka nakakatakot kasi where do our children went during the pandemic? Online. Nagpa-pop yan sa kanilang mga feed. Nais ng DOH na amyendahan ng vape law para makatulong sa kampanya. Gawing 21 years old imbes na 18 ang papayagang mag-vape at e-cigarette. Ipagbawal ang kaakit-akit ng mga fruity flavors at paghigpitan ang online selling ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Samantala, dashing in their look sa mga Kapuso stars na dumalo sa launch ng local edition ng isang sikat na men's magazine.
Kabilang dyan si Miguel Tan Felix na may patikim sa intense name tag ripping challenge ng Running Man Philippines Season 2. Makichika kay Aubrey Carampel. Can't trust anybody. Exciting and intense. Ganyan ang experience ni Miguel Tan Felix sa kanyang first ever name tag ripping challenge bilang newest runner ng Running Man Philippines Season 2. Ang buena mano pa niyang biktima, si Kapitan Mikael Daes. Happy pero feeling sorry rin daw siya sa ginawang traitor moves. Parang kagulo na sa loob ng elevator kasi nung nakita ko yung name tag ni Cap, parang ano kaya pakiramdam na maka-rip ng name tag? Sorry. Pag ano na lang ako. Sobrang saya kasi first time and super nakakaba. This weekend, malahor naman ang kanilang episode kasama ang kanilang guest runners. Abangan nyo ang aming mga guests, si Josh Cullen and Shaira Diaz, and of course, yung adventure namin dun sa abandoned school. So, medyo scary siya. Dressed in all black leather, very manly si Miguel nang dumating sa launch ng Vogue Man Philippines. Naroon din si Sangre Adamus Kelvin Miranda na may feminine touch naman ang all-white ensemble with lace inner shirt and gloves and pearl accessories. Dapper naman ang dating ni Shining Inheritance star Michael Sager in a camel-colored suit. Spotted din si Rere Madrid na kasama ang basketball player na si Kai Soto. Ano ba ang meron, Rere? I'm happy guys and sana supportahan niyo ako sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. Isa naman daw sa pinagkakaabalahan ngayon ng sister ni Black Rider Lulu Madrid ang kanyang beauty queen training dahil gusto raw niyang sumali sa Miss Universe Philippines in the future. Communication skills, speech, and soon magte-train na rin ako ng pasarela. Super gusto ko talaga maging isang beauty queen and of course maging Miss Universe. Present din ang Pinoy top model based in Canada na si Paulo Roldan na cover ng maiden issue ng Vogue Man Philippines na very proud to represent Filipinos globally. There is a wave of sort of like Filipino talent, cuisine, etc. But it's always been there. We've been around, you know, and it's at the forefront right now. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil, ang saya na naman natin. Yes, June 1, tomorrow. Salamat, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.